Nakakapanggigil talaga tong si utol kong hudlom. Literal talagang walang utak, hindi gumagamit ng utak. Ano yung tingin mo sa ating mga kapulisan? Ano yung tingin mo sa ating mga kasundaluhan? Ano rin yung tingin mo sa mga kabataang nag-ROTC pa lamang? Siyam yung buhay? Nakapag makipaglaban malakardo dalisay? Na hindi namamatay kahit napakadami ng tumamang bala sa katawan? Ano yung tingin mo sa kanila? Alakardo dalisay? Ha? Utol kong hudlom? Nakakagigil. Or baka naman nananalig ka dahil meron tayong tikbalang, manananggal, mangkukulam. Yung mga mythical creature natin, baka yun yung sinasandalan mo, kaya matapang yung physical mong anyo na ipadala yung mga tao natin doon agad-agad sa West Philippine Sea para girahin itong China. Nakakaloka talaga, guys. Kasi imagine, kalma Mima, itong si utol kong hudlom, paano mo naman kasi, hindi ginagamitan ng utak. Kahit pa magsama-sama ang buong Pilipinas, yung population natin dito para sumali, kasama pa yung mga matatanda, dito sa ROTC na to bilang, di ba, para makatulong sa West Philippine Sea, hindi natin kakayanin ng tayo lang. Kasi yung point niya dito, wag tayong humingi ng tulong dahil kaya naman daw natin. Robin, hindi yan sila si Cardo Dalisay. Nakakagigil. So sabi niya dito, let's get it on. Oh, hindi nga to palabas, Robin. Real life to, hindi ikaw yung bida dito. Ang bida dito, tayong mga mamamayang Pilipino. Buhay natin to. Ewan ko ba bakit nyo to pakabubo? Let's get it on. Robin Padilla dares fearless Filipinos to join military, defend West Philippine Sea. Walang masama kung kaming mga nagdadaldal, kaming mga nagkukuda dyan, sige, sumali dito sa tensyon, sabi na lang natin, tensyon ng West Philippine Sea versus China. Walang masama doon. Pero yung masama dito, hindi mo ginagamitan ng strategy. Kaya nga si Pangulong PBBM, mahina, dahan-dahan yung kanyang word na binibitawan kasi isang maling salita niya lang, magkakaputukan. Robin naman. Ikaw pumunta ka doon mag-isa. Total nagtatapang-tapangan ka. Punyeta. Step up and serve, sabi ni utol kong hudlom. Amid the dispute in the West Philippine Sea, Senator Robin Padilla has a bold suggestion. The brave hearts out there, yung mga nagtatapang-tapangan daw dyan, instead of just talking the talk, why now walk the walk by enlisting in the military. So, bakit daw hindi na lang yung mga nagtatapang-tapangan dyan, nagsasat-sat-sat dyan, puro dada, yung ipadala doon sa West Philippine Sea? Di ba, in the first place, ikaw yung nagtatapang-tapangan, ikaw yung gumagawa ng conflict, na kahit wala pa naman, di ba, feeling mo meron na. Meron nga lang US Navy forces dyan sa Pilipinas, ano yung thought mo? May gera agad. Kahit wala naman, kahit nagmo-monitor lang. Tapos ngayon na nabash ka, kaming mga nagdadadada, gusto mong ipadala agad doon sa West Philippine Sea? Ikaw yung maraming sinasabi, ikaw yung nagtatapang-tapangan. Nakala mo ba, tila baga, pelikula, itong nangyayaring tension dito sa atin ngayon? Mamaya guys, may papakita ko sa inyong picture. Padilla urged the spirited folks not to wait around for the mandatory military services but answer the call of duty by joining the uniformed services right away. So the senator made a statement after questioning the country's reliance on the United States in dealing with the West Philippine Sea disputed with China, as a US Navy plane was reportedly present during the country's resupply mission to the Ayungin Shoal last month. So, dami ng matatapang. Handang-handa na sa confrontation. Sobrang motivated, naghahanap ng away. Inaasahan namin kayo sa panukalang mandatory ROTC.
isulong na rin natin ang sabay-sabay ang mandatory military services. Sabi yan ni Padilla. Kaya't hanggat nasa proseso pa lang ang panukalang batas, mag-enlist na sa Armed Forces of the Philippines, pasok na sa Navy at Marines para madistino agad sa West Philippine Sea. So ngayon, meron na akong ipapakitang chart sa inyo guys, bago natin ipagpatuloy itong balitang to. Yung military expenditure natin versus China. Nakikita niyo yan guys. Sige, paskil ko dyan. Robin, dahil kulang ka talaga sa kaalaman. Pisting yawa. Oo. Totoo. Kasi gusto niya sumugod tayo na hindi pinag-iisipan eh. Ikaw, kapag sinugod tayo, pwede kang lumipad sa ibang bansa. Doon kayo manirahan ng pamilya mo, safe kayo kasi may pera ka. Paano naman kami, na hanggang dito lang, ay di mapupulbos kami? Nang dahil sa hindi mo pinag-iisipan, para ka lang din si Manny Pacquiao eh. Kaya natin to. Kaya natin madaming mga waray eh. Kami pang waray ang mga ilalaban dyan. Parang ading si Manny Pacquiao, wala kayong pinagkaiba. Anyway, ito. Nakikita mo yan? Military expenditure pa lang. Talo na tayo. Kasi taon-taon yan yung budget na inilalaan ng mga China dyan sa kanilang military. 293 billion. Samantalang ang Pilipinas ilan lang? 4.4 billion. Hindi pa nga tayo nangangalahati. Kahit nga 1/4, hindi. Tapos gusto mo, lusubin natin itong China nang tayo lang? Kaya nga kailangan natin tanggapin ang tulong ng ibang bansa. 'Di ba? Kahit papaano. Magpasalamat na lang sa kanilang binibigay na tulong. Ano yung silbi ng Mutual Defense Treaty kung hindi naman magagamit? Stress ako. Percent of GDP. 1.7 sa kanila, 1.2 sa Pilipinas. Hindi lang yan, guys. Manpower. Sa China, meron silang 2,035,000. Ang Pilipinas, ilan lang? 143,000. Yung active personnel nila yan, ha? Yung reserve personnel naman, meron silang 2 milyon. Tayo naman, meron lamang 70,000. Robin, nakikita mo yung chart na yan, ha? Sarap ipukpok sa'yo. Available for military, nakikita mo yan? Meron silang 385 million plus. Hindi ko nabanggitin kung ilan ang exact, nakikita nyo naman dyan. Tapos ang Pilipinas, 25 million lang. Robin! Easy! Nagigigil talaga ako. Air Forces. Ang total na aircraft ng China, 4,000 plus. Ang Pilipinas, 200 plus lang. Fighter aircraft, 1,049 sa kanila. 12 lang sa atin. Binagamitan to ng utak ko, Robin. Hindi to basta-basta, hindi to pelikula. Na ang akala mo sa ating mga kasundaluhan ay siya mambuhay, nag-alakardo dalisay. Hindi ho, iba ang pelikula sa real situation. Diba? Kaya nga pelikula, di ba? Hindi lahat dyan bida. Ang bida dito, tayo, hindi ikaw yung bida dito. Kasi bida-bida ka. O, ang multi-role aircraft, 1,000 sobra sa kanila, tapos sa Pilipinas, wala. Attack aircraft, meron silang 120, tayo 13 lang. Helicopters, 1,355, tapos ang Pilipinas, 111 lang. Ang combat drone, 151, tapos tayo wala. Meron pa, Navy. Oh, total naval, 742, tapos ang Pilipinas, 196. Nakikita mo yung chart na yan, Robin? Nakikita mo. Aircraft carriers, 4 sa kanila, tayo wala. Destroyers, 38 sa kanila, sa atin wala na naman. Frigates, 54 sa kanila, sa atin 2. Corvettes, 73, tapos sa atin 3. Submarine, meron na silang 74, tayo wala. Tapos gusto mo sumugod tayo ng tayo lang?
Ako, hindi ko alam yung magiging feelings ko ngayon. Naiiyak ako na something else eh. Kasi, ang bobo talaga. Ang bobo. Promise. Hindi pa, hindi ata nalagay dito yung land forces eh. Kulang pa yan, oh, yung land force. Wala. Hindi ko na nailagay sa chart. Pero, mas lamang sila. Kaya aminin man natin sa hindi, kailangan natin yung mga ibang bansa na gustong tumulong sa atin. Ang butong si Robin. Bobo ka talaga, ano? Nakakahiya ka. Hindi mo man lang ginagamitan ng utak, Robin. Kahit pa paano, maawa ka naman sa Pilipino. Baka naman yung inaasahan mo, mga manananggal, mga mangkukulam, mga tik-tik. Kaya ang lakas ng loob mo kasi meron tayong mga ganyan. Robin, pwede ba kahit paano ilagay mo din yung sitwasyon mo sa real life situation? Hindi yung puro angas ka, puro pelikula. Ito talaga yung resulta kapag bumoto ka ng artistang bobo. Guys, hindi ko nila lahat. Meron naman artistang matatalino. Pero yung katulad ni Robin, lagapak ang Pilipinas. Anyway guys, yun lamang ho at sinyegan sa mga maalis nyo. Tagbabalik ulit para sa ating panibagong video.